masaya ang mga lulu ay. Siyempre, ang mga lola, ganun din. At ang mga magulang. Praise God! Kakatuwa yung ating pong mga anak ay makitang ginagamit ng Panginoon. Amen po? Hallelujah! Talagang masayang-masaya ang mga magulang. Yeah, Brother Yames, Sister Precious, hallelujah! Nariyan sila. Hallelujah! At ngayon po, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Pero bago yon, salamat din sa masiglang pag-aawitan. Talagang daman-daman natin ang malaya na pagpapahayag ng ating pasasalamat sa Diyos. Kami rin po nagpapasalamat sa Diyos sa aming mga anak na ang Diyos talaga ay tumutugon. Alam niyo yung mga bata pa sila, nag-aaral, lalo higit nung high school. Pag pupunta na sila sa sa eskwelahan, hindi po namin yan ipagpipray. Araw-araw po yun, basta may pasok, ay sila aming pinagpipray. At salamat sapagkat sa biyaya ng Diyos, nakatapos yung isa naming anak, si David. At si Morda naman ay nasa Bawantek pa. At kasunod ng pananalangin sa pag-aaral, pagka nakatapos, ano naman ang prayer? Boy, magkatrabaho naman. Hallelujah. Tama ho, mga magulang na nagpapaaral. So, kasunod naman ay pagtatrabaho. At yun ang prayer namin, mag-asawa kay David na siya po ay lakaran niya yung kaniyang pinag-aralan. At dumating ang tamang panahon, 3 nag-invite sa kanya para siya po ay ma-interview. At yan po ay pinapanalangin kasi dumating ang tamang panahon. Yung isa, akala'y doon na. Pero alam niyo, kapag naroon yung favor ng Diyos, naroroon po yung pagsama ng Panginoon. Sabi nga ni David, at nakikipag-ugnayan sa amin kay Sister Ruth, sabi niya, walk the faith na ito. Walk the faith. At alam niyo, yung isa sa yung pinag-applyan niya, yung mismo, ang nagsabi, na hinaan doon sa application niya na service crew at in-encourage siya. Doon pa lamang sa application, in-encourage siya na ang kanyang applyan ay supervisor. Hallelujah! Tita ninyo yun? Hindi po nagtatrabaho Kaya siya po ngayon ay na-hired as branch officer. Purihin ang Panginoon. At araw-araw po siya nasa SM. At siya po ay hired as branch officer doon po sa World of Fun. So, punong-puno ng galak doon. Hallelujah. Kaya, congrats David at masaya kami. Gusto kong kasing ibahagi sa church kasi tayo po ay galak na ito po ay katugunan ng Panginoon. Basta ikay sumunod sa Diyos, magtiwala sa Panginoon, yung tamang panahon ibibigay, promotion comes from the Lord. Amen. Kaya yung mga nag-aaral, pag-igihin ninyo, yan ang inyong panahon. Pag-igihin mo na, huwag mo nang mga ano kaya yon? Kasi hindi pa naman hindi pa yan ang panahon. Ang panahon, mag-aral. At kapag dumating ang time, nakatapos, yun na. Kasi darating ang time, mga magulang, ito'y tunay. Kapag ganyan ay, halimbawa, kunyari lang, 50 na. Kunyari lang. Kung gano'n naman, huwag ka munang Siyempre, may panahon sa lahat ng bagay. Kaya mga kabataan, huwag muna doon sa mga bagay na hindi pa naman kailangan sa pag-aaral. Baka naman mga tuwiran dinit. Ay, inspirasyon nga ho. Madali ako nakakasaulo pag ako'y may naiibig. Sabi dito sa Batangas. Focus muna. At kapag naman nakatapos na, then lakaran. Lang nga naman nag-aaral hindi magtatrabaho. Ipanalangin at lakaran na makapaghanap buhay. Anong kasunod nun? Mag-aasawa, kakapamilya. Mahirap mag-asawa ng walang kwarta. Kaya ay naniwala daw. Lang nga namang ikakasali ang handay paborita. Baka mabalita.
Nakaw, ayos ang kasalan doon kape at saka paborita. So lahat ay mayroon tamang panahon. There is time for everything. Kaya paghahanda ay napakahalaga. Bago tayo magpatuloy, pinapaabot din natin ang atin pong pagkikidalamhati. Alam natin po, nabalitaan natin sa sambahayan ng Ninang Leonie, sapagkat ang Ninong Guring, kapatid po ng Brother Jojo, ay kinuha na ng Panginoon. Kaya sa sambahayan ng Ninong Guring at Ninang Leonie, ay taus-puso ang ating pagpapaabot dito po sa iglesia ng atin pong pakikidalamhati. Nawa, ang masaganang kaaliwan at kapayapaan ng Panginoon ay maranasan po nila. Ipanalangin po natin sila. Hindi po madali. Talagang nakakabigla rin po. At yan pong atake sa puso ay yan po talaga ay sorpresa. Hindi mo akakalain. Tama po ba? Yun, yung iniisip mo na baka magtagal pa, kinukuha na. Yung isip mo naman na, parang iisa na lamang na hindi nakakapirma Pero nagtatagal pa. Kaya atin pong ipanalangin ang sambahayan na naulila ng Ninong Guring. Hallelujah! Praise God! Ngayon po, tayo po'y dadako sa salita ng Diyos. Dito po sa aklat ni Uncle Tito. Ay naman. Parang bago yun Aklat ni Uncle. Pangalan po ito, hindi Uncle. Siya po ay Griego. Ito pong si Tito. Siya po ay Kristiyanong Griego na nakakilala sa Panginoon. Tito chapter 2 verse 11, then chapter 3 verse 5. Tayo po tumayo sa pagbasa po ng salita ng Diyos. Basahin po natin sabay-sabay ito pong dalawang talata. Tito 2:11, and we will jump on to chapter 3 verse 5. Nakita na po ba niyo? Sabihin po natin, basahin po natin na sabay-sabay. 2:11 muna. 1, 2, 3, begin. Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Chapter 3 verse 5, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo'y ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Tayo po'y manalangin, makapangyarihang Diyos, aming Ama. Salamat po sapagkat muli sa oras na ito, mahayag ang inyong kadakilaan, ang inyong pag-ibig, ang inyong masaganang biyaya. Maraming salamat po, patnubayan niyo ako na inyong gagamitin, kayo lamang po ang makita, kayo lamang ang mahayag. Purihin ka, in Jesus' name. Amen at amen. Kayo po'y makakaupo na. Nakakatuwa po na magturo sa mga bata. Kami pong mag-asawa, si Bibong din dito po sa elementary, ay merong kanya-kanyang karanasan na talagang grabe yung ginagawa ng Diyos. Siyempre, likas sa mga bata yung mga medyo malikot. At minsan, ako'y nagtuturo sa grade 5 pupils. Sabi ng isang batang lalaki, "Yaan na po niyo sila. Ako po'y makikinig sa inyo," sabi ng isang batang lalaki. Tapos sa grade 6 naman, habang kami nag-aantay sa kubo, bago pumunta sa taas, ay sabi niya, "Punta na po kayo. Kami na may nananahilaang." Parang sinasabi niya na excited na at gustong-gusto niya na makinig ng salita ng Diyos. At nung nakaraan nga po, habang ako'y nagtuturo, ay merong umiiyak. Hindi dahil sinaktan, hindi dahil siya po ay nakaka-relate doon po sa pinag-aaralan. At may ginagawa ang Diyos sa pagmimisyon ng ating mga kapatiran na mga ginagamit ng Panginoon sa pagtuturo sa PBEP. Tama ba yon, mga workers sa PBEP? Amen? Kaya ipanalangin natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mga bata at kabataan. Dito po, makikita natin sa talata pong binasa, ang background po nito, mga kapatid,
ang layunin ni Pablo, kung bakit itinalaga si Tito, Pastor Tito. Kaya po ito po ay pastoral epistle, written to a pastor by Apostle Paul. Makikita natin yung una sa verse 5 ng chapter 1. Ang sabi doon, iniwan kita sa Kreta upang ayusin mo ang mga bagay na dapat pang ayusin upang magtalaga ka ng matatandang pinuno ng iglesia sa bawat bayan. So makikita natin, yun ang dahilan para ayusin ang leadership sa church. Hindi po kaya ng iisang tao lamang ang gawain ng Panginoon. Kailangan niya ng mga katuwang na leader. Kailangan niya ng mga katuwang na manggagawa para maging matagumpay ang iglesia. Hindi po may aasa lamang sa isa. At yan po ang realidad sa gawain ng Panginoon. Hindi kaya yan ng pastor laang ng iisa. Salamat, mayroong mga katuwang na leader. Amen po ba? So, yun ang una na dahilan, ayusin ang leadership. Kaya kasama nito ay pagpili ng mga makakatuwang. At yung mga pinipili, ang sabi dito ay mayroong katangian. Hindi kung sino na lang. Kundi mayroong pamantayan, mayroon po yan na qualification. Dito po, ang binigyan ng emphasis ay hindi po yung kakayahan na panlabas, kundi ito po ay kakayahan, katangiang panloob. No? So hindi po, parang kagaling nun, pwede na yun. Hindi po ganon. Kundi kailangan, sabi dito, walang kapintasan, isa lang ang asawa, ang anak ay mananampalataya, mapagpigil sa sarili, yan, mga katangiang panloob. Next, hindi lamang yon, sawayin at pigilan ang nagtuturo ng mga maling aral. So, lalo na yung pong issue tungkol sa Judaismo. Alam nyo, sa Galatia, naging issue doon, faith plus law. Yun pong kaligtasan ay hindi kumpleto kapag hindi sumunod sa seremonya ng pagtutuli, circumcision. Yung faith plus law. Sa iba naman ay faith plus good works. Alam nyo, ang ebanghelyo, ang gospel, purely by His grace. Biyaya lamang ho, mga kapatid. Yun ang puro na ebanghelyo. Nakasentro ang kaligtasan sa Kanya. He is the foundation of salvation. Siya po ang gumawa ng salvation, hindi ho tayo. Yung iba po, dinadagdagan. Kaya sabi ni Pablo sa Galatia 1:8, kahit ako, kahit mga anghel, magturo ng iba, other gospel. Wag nyo, sabi niya, dapat siya matakwil. Siya po ay matakwil ang sabi doon. So, hindi po nakasalalay, aring taong aring tuturo ay kilala. Ito ay mataas ang pinag-aralan tatanggapin na natin ito. Hindi po. Hindi po nakasalalay sa tagapagturo. Nakasalalay kung ang kanyang itinuturo ay ayon sa salita ng Diyos. Narinig po ba niyo yun? So kahit po ako, hindi po sa akin nakabatay, kundi doon sa laman ng itinuturo. Kasi kaya tayo po ay maging katulad ng mga taga-Bereans na sinusuri, walang masama doon, pinapakinggang maigi. Yung mga naririnig natin, yung ating mga napapanood, ating suriing maigi. Hindi yung pagka isinubo ay lunok agad. Naku'y delikado, baka itinik, baka ibuto. Sabi nga dito sa Batangas, ay di mabibilaukan. Makakasama sa iyo. Ang false teachings ay delikado. Kaya sabi po dito, isa sa layunin kung bakit pinadala itong si Tito, yan po, very clear. Chapter 1, verse 10 to 11. Di nga, nariyan sa text. Chapter 1, verse 10 to 11. Sapagkat maraming tao, lalong-lalo na ang mga galing sa Judaismo, ang suwail na nanliling lang sa iba, sa pamamagitan ng mga katuroang walang kabuluhan. Ano sabi ni Pablo kay Tito? Kailangan pigilan sila sa kanilang mga ginagawa sapagkat ginugulo nila ang mga pamilya at nagtuturo ng mga bagay na hindi dapat ituro, kumita lamang sila ng salapi. Tingnan ninyo, ninegosyo pa.
ninegosyo pa ang ebanghelyo. Alam niyo, ang ministry, ay ginagawa hindi para magkapira. Ang pera ginagamit sa ministry, pero hindi ginagamit ang ministry para magkapira. Malaki po ang pagkakaiba nung kasi Meron kasi ginagamit ang ministry para magkukorta. Ay hindi, gamitin ang pera para sa ministry. Maging blessing, maging pagpapala at hindi kung anong mapapala. Ay alam na alam yan ng mga taga-Batangas. Ano kang aking mapapala dyan? Pero hindi lahat ng pinagpapala ay masaya. Ayaw nyo mag-amen. Mahirap po magpala. O, tayo nyo, ngayon nyo na-get. Hindi lahat ng pinagpapala ay masaya. O, kaya nga magpala ng simento. Ay, magpapala na ako. Wala akong gayon. Mahirap magpala. Ay, lalo't may halong graba. Saka na-get. Hallelujah. So, sabi ni Pablo kay Tito, pigilan. So, hindi yung oo ng oo. Mali na nga, oo. Papunta nga ka sa hukay, oo ka pa na kay oo. Ay, alam niyo ba ang false teaching sa inelin tulad? Asong gubat. May maamog ang asong gubat. Ganda ng asong gubat, ka-cute. Aba, sasakmaling ka na lang yan. Ganyan po ang false teaching. Kaya tayo po ay maging maingat. Lahat tayo. Kaya ini-encourage dito ay magbasa ng Bible, mag-aral talaga, manalangin. Hindi kung anong naririnig ay tanggap na lang ng tanggap. Delikado. Kaya isa po sa layunin kung bakit inilagay si Tito ay para sawayin yung mga nagtuturo ng maling aral. Huwag natin pong kasiyahan lamang ay nakakakiliti sa tainga. Huwag. Kung merong pagsaway mula sa salita ng Diyos, salamat. Tinutuwid tayo. Huwag tayong magagalit sa mga ngaral. Kung yun po tunay at tama sa atin, sa halip na magalit sa mga ngaral, tanggapin natin at binago natin ating buhay, tayo po mapapabuti. Tayo po ang mapapaanyo. Sabi nga sa Batangas, ikaw na may aking pinapaanyo lang Pag pumunta ka sa Maynila, ano yung pinapaanyo? Ay, hindi nila alam yun. Tayo lang nagkakaintindihan din Tama ka? Abay, parang hindi taga Batangas. Ay, kay aking pinapaanyo lang. Ibig sabihin, alang-alang sa kabutihan mo ito. Kaya, kapag may narinig kayo, kahit anong gawin ninyo, kasama ninyo ang Diyos. Naunawaan kayo ni Lord. Sige, tuloy lang kayo sa kasalanan at naunawaan kayo ni Lord na kayo'y mahina. Hindi po gayon. Wala hong pagpapala sa pagsuway. Nasa pagsunod ang pagpapala ng Diyos. Narinig po ba natin yon? Kaya kung may mga ngaral tungkol sa pagbabago ng buhay, ay atin pong tanggapin yon sapagkat yun ang kalooban ng Panginoon. Hallelujah. And last na dahilan na nakita natin, ang sabi doon, turuan naman. So, hindi lamang sinasaway ang maling aral, kundi ituro ang tamang aral tungkol sa pagbabago ng buhay. Ito po ay sa 1:12 at 13. Ang sabi dito, isa rin sa taga-Kreta na kinikilala nilang propeta nagsabi, ito ho ang katangian. Ay talagang kailangan din ang Word of God. Ay, ari daw ang ugali ng mga taga-Kreta. Palaging sinungaling. Kabait mo ga. Kabait? Hindi naman. Yung mabagar, hindi sinungaling. Kabait pero pagtalikod ay hindi naman. Sabi doon, sinungaling. Ano pa? Asal hayop. Buti kung ang hayop na pagpaparisan ay maamo. Ito pong asal hayop ang pinagparisan dito, hindi po maamo. Ano pa? Batugan. Klase yung sumulat, nag-translate natin Batangginyaw. Batugan. Batugan. Sabi doon, naalala ko yung alam po ninyo, merong isang kwento na
yung nag-i-x-ray, pero gamit ang papel. Yan po kasing papel na puti, pag yan ay ginuhitan nyo ng kandila. Yung transparent na kandila, wag yung kulay blue, wag yung kulay red. Yung transparent, yan po inyong sulatan. Yan po ang panliling lang ng mga, mga albularyo. Ayun, i-expose ko na sila ngayon. So sulatan yon. Kaya kong ilagay doon. Sakit sa ulo, lahat. Yun ay pag sinulat ng kandila, dinaan sa apo yun po yung masusunog. Yung letrang inyong isinulat, yun po ay, susulat ho talaga doon. Ay, ang isinulat ho ay batugan. Ay, di yan, ang sakit mo, batugan. Yun ho ang estilo ng mga, manliling lang. Di ba ka naman pag-uwi nga ninyo yung makakuha ng coupon band at masubukan yung sinabi ni pastor at yun ito. Tunay ho yun. Hindi ako nagbibiro. Ayun, batugan. Ano ga ang gamot sa batugan? Pakainin. Pero sabi ng Bible, huwag pakainin ang tamad. Ay bakit yung tamad? Yan pang maganang kumain. Katamad na. At saka, sabi ng Bible, ito po yung sabi ng Bible, hindi sabi ko, masakit sa mata, ang batugan. Tama ka mga magulang. Para daw nakakapuwing Pag nakita mo halimbawa ay laging tulog ng tulog, tapos gigising mo na ikakain, yung masarap sa mata, akit ng aking anak, pagandang tumulog. Anak, kakain na, mamaya ka na ulit tumulog. Sabi ng Bible, masakit daw sa mata, ang batugan. Kaya kung gusto nyo maging masarap sa mata, hindi ito pang kabataan laang, para sa lahat po ito sa atin, para masarap sa mata, magsipag. Sabi mo sa iyong katabi, magsipag. Ay, kung gusto niyo yung Batangas na term, sipag-sipagi. Ay, masakit. Ay, kung gusto, magkakaproblema yung, nakikitingin na lang, ay problema pa Sipin nyo, natingin na lang, ay problema pa. Ay kung gusto mo maging pagpapala sa mata, abay, sipag-sipag Yun ang sabi ng Bible. Batugan ang katangian. At, magkasama nga matakaw. Ay, batugan na, matakaw pa. Grabe. So, yan po ang kalagayan. Yan po ang pagpapasturan. Grabe, ano kung trabaho nito ni Pastor Tito? Umaassign din sa batugan. Baka yun ay talagang maraming iluluhod si Pastor Tito. Lord! Hindi sabi, ba't ako dyan dinala din Kundi, ito tinuturo namin sa pastoral theology pag kami nagtuturo. Saka ka naman nakakita na simbahang wala ng problema. Kaya ka nga inilagay doon, may problema. Kung walang problema, di hindi na kailangan ng pastor. Ibig sabihin ba, pasasalamatan mo ang problema? Hindi po. Kundi, meron pong gagawin. At lahat ay sa biyaya ng Diyos. Amen? Sa biyaya ng Panginoon. Kapahayagan ng habag at biyaya ng Diyos. Una, sabi sa 2:11, tingnan po nyo, napakaganda. Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Sa English, ang sinabi, it shined out to all men. It shined out. So galing po ito sa illustration mula po sa araw. It shined out. Palagay ko na may suminag din ang araw sa inyo. Tama ho? It shined out. So, ang Ebanghelyo po, ang sabi, inahayag sa lahat. At yan po ang kagandahan ng kaligtasan. Hindi po nahayag sa iilan, kundi ang sabi, nahayag sa lahat. Saan man sulok ng mundo, nahayag sa lahat. Bagamat hindi sabay-sabay. Kasi ang pagsinag ng araw, hindi po kasabay ng bawat bansa. Ganon din sa atin. Hindi naman sabay-sabay tayo. Ako po, 1986, May, nung nakakilala sa Panginoon. Kayo po, may ibang kwento
tungkol sa kaligtasan. Tama po ba? Pero maganda nito, ipinahayag ng libre. Hindi ka nag-hire na, oy, evangelist, dine, pumunta ka at aking babayaran at para ikaw ay mangaral dine at nang ako'y maligtas. Wala pong nagbayad isa man sa atin para makinig ng ebanghelyo. Ipinahayag ng libre ang katotohanan ng pagliligtas ni Kristo. At para makita natin kung gaano kasagana ng habag at biyaya ng Diyos. Naalala nyo si Levi? Si Levi po, si Matthew, yan po ay maniningil ang buwis. Nang siya ay madaanan ng ating Panginoon, sabi doon, siya ay sumunod sa Panginoon. At syempre, inanyayahan sa salo-salo, inimbitahan niya yung mga kumpare niya, yung mga kasamahan niya, na mga maniningil din ng buwis. No? Ang sabi ng mga Pariseyo, ba't niya nakikisama? Nakikisalo sa mga makasalanan. Yung mga makasalanan, yan po mga maniningil ng buwis. Tinitingnan ng mga Pariseyo na mga maniningil ng buwis, ang dapat sa kanila, parusa. Dapat sa kanila ay mapahamak. Pero anong sabi ng Panginoon? Ang nangangailangan ng manggagamot ay may sakit. Ang nangangailangan ng manggagamot ay may sakit. Tingnan po ang kaibahan. Paano nahayag ang biyaya ng Diyos. Kahit siya'y naghihingalo, wala nang pag-asa. Anong ginagawa? Dadalhin mo yan sa doktor. Dadalhin mo yan sa ospital. Tama, mali? May naghihikap po ba ng espesyalista na naghahanap ng maghihingalo para gamutin? Wala. Kumusta po pag na-ospital? Mura po bang ma-ospital? Pag ho sinabing ikaw ay uoperahan sa puso, ang budget mo po ba doon ay kasya na ang 2,000? 3,000? Meron tayong doktora dito. Alam niya. Kahit na walang pera, kahit na po, hindi pwede na kapag ka naghihingalo, sige, hinga pa. Ay, wala tayong kwarta. Ang katwiran ay, may paghanap yan. Hindi mo iniisip na baka malubog sa utang. Hindi. Ang iniisip mo ay maisalba ang buhay. Tama, mali. Kahit na magbinta ng lupa, magbinta ng bahay, kahit na ano gagawin para lamang mailigtas yung naghihingalo. Tama, mali? Dahil mahal mo eh. Ito po ang kaibahan. Yung espesyalista, yung tangi may kakayahan, siya ang pumunta sa naghihingalo. Hallelujah. Amen? Sinadya niya yung may karamdaman. Pinuntahan niya yung may karamdaman. Natanging siya lamang ang makakagamot. Siya lamang ang makapagbibigay ng pag-asa. Siya ang pumunta. Yung iba, tinanggihan. Yung iba, tinakwil siya. Pero salamat, may naniwala sa kanya. At yung naniwala, iniligtas sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Oh, glory to God. Binayaran mo ba siya? Hindi ikaw ang nagbayad. Katunayan, siya pa ang nagbayad. At ang ipinambayad kung bakit tayo naligtas ay ang dugo ng ating Panginoong Heso Kristo. Oh, glory! Si Matthew lang ba ang pinuntahan? Yung mga makasalanan lang ba ang pinuntahan? Hindi po. Hindi lamang siya. It shined out to all. Nahayag sa lahat. Kasama ka doon.
Hindi ikaw ang pumunta. Hindi dahil sa iyong mga gawa, hindi dahil sa iyong kakayahan, hindi dahil sa pera mo. Walang kakayahan po tayo kahit sino, hindi apostle, hindi po angel, hindi ang sino man ang pumunta para ialay ang kanyang buhay at hindi tayo tuluyang mapahamak, hindi tuluyang mapunta sa dagat-dagatang apoy. Ang nagligtas, walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Siya ang iyong tagapagligtas. Siya ang iyong naging dakilang manggagamot. Alam po ba niyo ang pangalang Jesus? Ang ibig sabihin, Savior. Siya po ang ating doktor. Siya po ang ating Redeemer. Siya po ang ating Savior. Siya ang ating tagapagligtas. Kaya ang una, kaligtasan para sa lahat. Ulitin ko, sabi ng translation, it shined out to all. Nahayag sa lahat, nagliwanag sa lahat. At salamat sa Ebanghelyo na nahayag sa atin at tayo'y tumugon. Tayo po ay kumilala kay Jesus bilang tagapagligtas. Ang sabi doon, anuman ang lahi. Pilipino, Japanese, anuman ang lahi. Walang pinipili ang Panginoon. Basta sumampalataya, anuman ang lahi, maliligtas ka. Anuman ang kalagayan, anuman ang kulay, anuman ang edad. Oh, glory. Ang kaligtasan ay hindi lamang pang matatanda. Ang kaligtasan ay pang kabataan din. Anuman ang ating trabaho, lalaki ka man o babae, anuman ang iyong pinag-aralan, anuman ang propesyon, anuman at sino man, basta sumampalataya sa Panginoon, may kaligtasan. Amen? Hindi ho katulad siya ng tao na nagtatangi, pag may handaan dini ka. Sa maringal na upuan. Alam niyo ang kaligtasan para sa lahat. Walang lumapit sa Panginoon na kanyang itinaboy. Hindi katulad siya ng tao na kapag halimbawa, matagal na nagliwaliw, matagal na lumayo sa Panginoon, tapos ay babalik. Hindi siya katulad ng tao sasabihin, aba, ay katagal mong malayo sa akin. Tapos ngayon mamamatay ka, ngayon pa kikilala, parang ako kayo niluluko mo. Parang katulad yung nasa gilid ng Panginoon. Nung siya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo. Kumilala siya sa Panginoon. Ang kanyang buhay ay hindi maayos. Pero nung kumilala sa Panginoon, isama mo ako pagka naghahari ka na. Sabi ni Lord, ngayon din kakasamahin kita sa paraiso. Oh, what an amazing grace. Hindi siya tumitingin sa ating nakaraan. Hindi siya tumitingin gaano man kadami, kalaki ang kasalanang ginawa. Walang kasalanang di kayang patawarin ng Panginoon. Walang anumang dumi na hindi kayang linisin ng Panginoon. Yung kanyang dugo na nabuo sa bundok ng Kalbaryo ay kayang maghugas, maglinis ng anumang kasalanan. Hindi totoo yung sinasabing, hindi na yan kayang patawarin. Walang hindi kayang patawarin ng Panginoon. Wala po. Yan po ang totoo. At ang sabi, kapag tayo pinatawad, sabi ng aklat ng Hebrews, I will remember your sins no more. Lilinisin at babaguhin ang ating buhay. Hallelujah. We are all recipients of His grace. Hindi mo pwedeng ipagmalaki sa iyong sarili ang salvation kasi wala kang part doon. Katunayan, ang sabi ng mga pag-aaral, we do not go out and get it. We do not go out and get it, yung salvation. But we just receive it. Itinating sa iyo. Hindi ikaw ang naghanap, kundi dumating sa iyo. Kasi hindi ikaw ang humanap sa Diyos.
ang Diyos ang unang humanap sa iyo. Amen? Hallelujah. Pangalawa, ang sabi doon, kaligtasan bilang kaloob. Alam nyo, sa isang iglesia, nagkasabay po ito. Isang karanasang tunay na naobserbahan na sumimba yung isang hukom at yung isang bagong laya. At wag kayo. Yung lumayang yon, magkatabi sila sa upuan. At ang hukom noon ay yun mismo. Aba, naging Kristiyano pareho. Sipin ninyo, bagong laya ka. Tapos nakaupo. Tapos yung katabi mo, yung hukom na naghatol. Kung bakit nakulong, siyempre, napatunayang may sala, ay magkasabay, magkatabi sa upuan. Hukom at yung hinukuman. Sabi nung hukom, kahangahangang biyaya. Sabi nung pastor, para doon sa lumaya. Akala ng pastor, aayunan siya na para doon sa lumaya. Ang sabi niya ito, hindi dahil doon sa lumaya, kahangang-hangang biyaya para sa akin. Paano nangyari? Pinaliwanag ng hukom ito. Madaling makita ang pangangailangan ng kapatawaran sa isang taong sa tingin ay talagang napakasama. Pero sa tulad ko na tinuruang maging mabuti, tinuruan na tama at mali, lumaki na reliyoso, nakita ng hukom na ang hirap makita yung pangangailangan ng tagapagligtas. Sa kabila noon, nakita niya, kailangan niya ang Panginoon. Kung ikay self-righteous, ang hirap makita na kailangan mo si Kristo. Ang hirap makita na ikaw ay makasalanan. Totoo po yun. Kami po ay nag-share sa tingin sa sarili ay wala namang ginagawang masama. Ang hirap patanggapin. Naalala ko yung aming tatay. Ang aming tatay po ay siyempre nagiinom yan, pero yan po ay napakabait. Tunayan yan, pag-schedule po mag-preach dito, lalo na si Ateliona, ang tatay po namin, kahit po'y nakainom, ay nasa simbahan po yan, naka-4 pang ganyan. Gaganyan, tingnan niyo yan, makinig kayo sa aking anak na yan. Nakaganyan pa po yun. Pag kami ay sisimba, sa kanya kami pa nahingi ng offering. Bigay nga naman siya sa amin. Hindi kami pinipigilan. Malaya kami. Hindi kami nakaranas ng persecution tungkol sa pananampalataya. Hindi po. Napakabait po niya pagdating po sa paniniwala. Lagi namin siya sinesharan. Hanggang sa nga siya ay nanaginip na nangangatihan, ay siya daw po ay naiwan sa rapture. Kasi lagi namin siya sinesharan. At tandang-tanda ko noon, nung kami nagbabahagi sa kanya, kasama si Ateliona, sinasabi namin siya ay makasalanan, sinasabi namin na kailangan niya ang Panginoon. Ang sabihin po niya, kayo papunta pa lamang doon, ako'y pabalik na. Kasarap piloso po bigat tayo hindi nagkasalubong. At saka bakit ka naman ninyo sasabihin ako'y makasalanan? Ako naman pag nakainom ay ako nagtutulog na. See? Ang hirap. Pero alam niyo, isang kapanatagan ng puso nang ibinalita sa akin ng aming ina bago siya kinuha ng Panginoon ay ipinahayag niya talaga si Jesus ang kanyang tagapagligtas. Siya po'y nakakilala nung huli sa Panginoon. Pero talagang ang hirap kumbinsihin ang isang self-righteous man. Kaya doon sa hukom, nakita niya yung masaganang habag ng Diyos na ipinakita sa kanya na mahirap makita ng isang self-righteous na kailangan niya ang tagapagligtas. Hallelujah! Ang kaligtasan bilang kaloob. Chapter 2, verse 11, chapter 3, verse 5, binanggit po. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Pakinggan ninyo. Ang sabi
sa Efeso 2:8 at 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito po, at ito'y kaloob, regalo ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya walang maipagmamalaki ang sinuman. Baka ala natin basta kaloob lamang. No. Ang ibig sabihin po ng kaloob dito, yung grace, hindi ka karapat-dapat and yet tumanggap ka. Ganyan po katindi yung ginawa ng Diyos sa atin. Kasi napakaraniwan na ang iniisip mong bigyan ay yung karapat-dapat. Yung worthy sa iyong kaloob. Pero alam niyo, yung kapahayagan ng pagbibigay sa atin ay ipinahayag doon sa Roma. Pinagtagubilin ng kanyang pag-ibig sa atin nung tayo'y makasalanan pa, si Kristo'y namatay sa krus dahil sa atin. Hindi tayo karapat-dapat, pero ibinigay niya ang kanyang buhay sa atin. Romans chapter 6 verse 23, nga pasuyo, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Siya ang dahilan ng ating salvation. Yan, sa pamamagitan hindi ng mga gawa, hindi ng anghel, hindi ng relihiyon, hindi ng anupamang ginagawa ng tao, hindi ng pera, hindi po. Very clear ang sinabi ng Bible, sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya yung salvation mo, yung salvation ko, dahil lamang sa Kanya. Kung bakit tayo ay papunta sa langit, kung bakit tayo ay may buhay na walang hanggan, kapos ang ating kakayahan, kapos ang kakayahan ng sinuman. Salamat, ginawa ni Jesus ito para sa atin. Pwede kang mag-attempt. Pwede mong i-attempt. Iniisip mo, kaya mo. Pwede mong i-attempt, pero hindi mo kaya. Let me give you an example. Kaya mo namang isipin, ano kaya? Makapunta kaya ng ibang bansa gamit aring bangkang disagwan. Pwede mong i-attempt. No, magpagawa ka ng bangka, yung disagwan, di ka mag-umpisa. Saan ka pupunta? Aray, pupunta ko ng Amerika. Boy ko, galing naman. Kalaks ng iyong loob. Nakaw, kayang-kaya ko yan. Amerika lang. Walang passport, aray. Tatawid ako diyan. Pwede kang mangarap. Pwede mo subukan. Yun, gamit ang bangka na disagwan. Magbaong ka ng gusto mong baunin. Pwede kang mag-attempt. Kaya nga lang, baka banda-banderya lang, isang gabi, lumakas ang alon, malubog ka na. Pwede mong isipin, sa pamamagitan ng aking gagawin, pupunta ako ng heaven. Yan, katulad ka ng isang tao na nag-iisip, pumunta ng ibang bansa gamit ang bangkang disagwan. Isip mo lamang kaya mo, pero hindi mo talaga kaya at imposible. Sa atin po dito lahat, walang sino mang may kakayahan sa atin na maligtas. Wala po. Maliban sa ginawa ni Kristo. Hallelujah. Ginawa niya ang hindi mo kayang gawin at hindi kayang gawin ng sinuman. Kaya kung bakit ka may buhay na walang hanggan at may kaligtasan, dahil sa biyaya. Sa biyaya lang talaga. Kaya ang ipagmamalaki mo ay hindi ang iyong gagawin, ang ipagmamalaki mo yung ginawa niya sa atin. Purihin ang Diyos. Amen? Hallelujah. Praise God. Pwede rin namang maligtas. Are, meron po akong suggestion din sa iyong kakayan.
Requirement para maligtas sa iyong sarili, ito po, mabuhay ka ng walang kasalanan sa isip, sa salita at gawa hanggang mamatay. Yun. Yung hindi ka magkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Kaya yun? Kaya hindi? Hindi nga. Hindi talaga. Yun na lang, huwag magagalit sa maghapon sa buong buhay. Tsaka yung inisip mong mabuti, hindi mo nagawa, ay kasalanan. Nako, ay talaga hindi kaya. Kaya dahil dito, kailangan talaga ng tagapagligtas. Last but not the least. So yung unang kaligtasan para sa lahat, praise God, niniligtas tayo, anuman ang ating kalagayan. Kaligtasan bilang kaloob at ang pinakahuli, kaligtasan bilang pasimula ng bagong buhay. Hindi nakapagtaka, sapagkat ang sabi sa chapter 3, verse 3, tingnan ninyo, may pagbabago po ito. Chapter 3, verse 3 ng Tito. Balik ko tayo doon kay Uncle. Tito, noong una, tayo rin mismo ay mga hangal, hindi masunurin, naliligaw, naging alipin ng mga makamundong damdamin at ng lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Tayo'y kinaputan ng iba at sila'y kinapuotan din namin. Nung una yon. Nung una. At binanggit dito sa 5, ang sabi dito, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. So bagong buhay, bagong pasimula yan ng bagong buhay. Hallelujah. Kaya naligtas ka hindi dahil nag-altar call, nag-sinner's prayer, hindi dahil ikinagbibigay, kaya naligtas, hindi dahil dumadalo ka sa gawain, water baptism, nananalangin, nagbabasa ng Bible. Mabuti lahat po yan. Pero lahat po yan ay bunga na lamang ng ating salvation. Yan po'y bunga na lamang kung bakit ka nagbabasa ng Bible, nananalangin, dumadalo ka, nagbibigay ka, dahil naranasan mo na ang kaligtasan ng Panginoon. Na-born again ka dahil kay Kristo, at nanahan sa iyong Holy Spirit. Hallelujah. Sabi doon, managana sa paggawa ng mabuti. Tito 3:8. Ayan. Umiwas sa mga pakikipagtalo. So ang isang Kristiyano, siya po ay nagiging kasangkapan ng kapayapaan. Hindi nang gagatong. Ikaw ay nagiging kasangkapan ng kapayapaan. Hindi palaaway. May bagong pagkatao at bagong buhay. Sila nakipag-isa kay Kristo ay bagong nilalang na. Iniwan na yung dating pagkatao. Namumuhay ayon sa liwanag, chapter 5 ng Ephesians, di nakikiapid, di malaswa, di suwail, di naglalasing. Yan po. Kaya hindi man binabanggit dito na ayaw ko po sa inyo dahil maraming bawal sa inyo. Narinig po dahil, bawal lang ito, bawal lang ganyan. Ikaw na mismo makarealize sa iyong buhay na kung ikay nakakilala na sa Panginoon, iiwanan mo na yung bisyo. Amen po? Hindi dahil pinagbabawal sa simbahan. No, hindi po. Kundi bunga na yan ang relasyon mo sa Lord. Na ikaw ay binabago, may pagbabago ng buhay. So ang isang Kristiyano po na nakakilala, iniligtas, wala na hong kagalit. May magagalit, pero walang kagalit. It takes two to quarrel. It takes two to tango. Walang nagkakagalit na nag-iisa. Pag nagkagalit, dalawa na po yan. Tama po. Pero hindi mo maiwasang may magalit sa iyo. Okay lang yun. Hanggat hindi ka nagagalit. Kaya kapag nagalit siya, magkagalit kayo. Pero kung siya ay galit, hindi ka naman galit, hindi kayo nagkakagalit.
Siya lang ang galit. Galit na galit. Hallelujah. Lahat ng walang kagalit, magsabi ng amen. Parang, magpatawad na. Para wala nang kagalit. Amen? Lalo na sa pamilya. Sabi ng Colossians, hindi sinungaling. Ang Kristiyano hindi sinungaling. Amen? Maging tapat. At ito, sabi ito ng Bible, ay Colossians 3:13. Pakitingnan niya yan. Para Colossians 3:13. Colossians 3:13. Yan. Magpasensya kayo sa isa't isa. Ayun. Sabi doon ay, sa ibang salin, mapagpasensya. Pasensyoso, pasensya, pasensyosa. Mapagpasensya. Kaya gahi mapagpasensya. Amen? Ayan, pahina na ng pahina. Naalala ko ang Ninong Mario. Ang Ninong Mario, nung po siya ay nangangaral, nag-share. Nag-share din po siya eh. Pag daw papunta sa barko, ang kanyang daladala, ilan sakong pasensya. At pag uwi, hindi pa ubos. Kaya pagka ikay pupunta ng barko, sa kanya, marami siyang daladalang pasensya. Huwag mo maubos eh. Ay, ganun talaga. Kaya na-i-express siguro, hindi nakapag-imbak ng maraming pasensya, ubos na ang pasensya ko eh. Sino kayo nakaubos noon? Kaya dami-damihan ang sako ng pasensya. Mapagpasensya at marunong magpatawad. Lahat pong yan, bunga na po yan. Kaya nga, kapag ikimana ng palataya, hindi lamang ibang tao magtataka, ikaw mismo nagtataka. Ako naman hindi garne eh. Ibigo nung ako'y nakakilala sa Panginoon. Abay, nakaya ko pala. Hindi ako garne. Dati talagang kapag kaaway, talagang ako'y mangunguna. Abigo nung ako'y nakakilala sa Panginoon. Abigo, kaya ko pala. Magpasensya. Paano nangyari? Ikaw ngayon nagtataka. Ay yung mga nakapaligid ay nagtataka din. Ano nangyari at nagbago ka? Pero pwede mong ituro sa dahilan. Hindi sa aking sarili, kundi dahil kay Kristo na nahan sa aking buhay. Alam po ninyo, ang ginagawa ng Panginoon, magagawa mo yung hindi mo kayang gawin dahil kay Kristong nagpapalakas sa atin. Hindi po totoo kapag ka sasabihin, ako ang magbabago din eh. Pag kami nakasal, babaguhin ko aray ang aking asawa. Hindi mo kayang baguhin yan. Hindi mo kayang baguhin. Si Kristo lamang ang kayang bumago ng buhay. Salamat sa kaligtasan. Bit-bit nito ang pagbabago ng buhay. Praise God. Tayo po tumayo. Hallelujah. Ang hamon po sa ating lahat. Lahat ng ito ay naganap at nangyari dahil sa habag at biyaya ng Diyos. Karapat-dapat siya ng ating papuri at pasasalamat. Awitin natin. Music ministers, punta kayo din eh. Awitin natin. Tumugon tayo. Hindi mo kaya siyang bayaran. Hindi mo siya kayang pantayan. Pero pwede mo siyang pasalamatan. Awitin natin ang awit na pinupuri ka namin, O Jesus. Siya po ang ating papurihan. Siya po ang nagligtas sa atin. Mahal po niya tayo. Pinuntahan tayo. Sinadya po tayo. Inabot niya tayo. Salamat sa kanyang habag at biyaya. Naligtas po tayo.
Hallelujah. Siya nagpatawad, siya naghugas, siya nagbayad ng ating kasalanan. Siya ang namatay sa krus, siya ang nabuhay na mag-uli, siya ang umakyat sa langit at nangako muling magbabalik upang tayo'y kunin. Saan man siya naroroon, tayo'y dumuon. Lahat ng ito ay biyaya mula sa Diyos. Kaya naman, ipagdiwang natin ito, i-celebrate natin ito. Pasalamatan natin ang Diyos na pinagmula ng ating buhay at ng kaligtasan. Puri ka namin, O Jesus. Amen, Lord. You alone be glorified in our midst. You alone be lifted up. Pinapupurihan ka ng bagong awit. Tinataas ang tanging ngalan mo. Minsan pa pinupuri. Oh, what a wonderful grace that you have revealed to all of us this morning. Hallelujah. Bagong awit, itinataas ang tanging ngalan mo, luluwalhatiin. Oh, glory. Dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo, luluwalhatiin, luluwalhatiin. Hallelujah. Sasambahin lang ang ngalan mo. Bakit? Sapagkat dakila ang iyong pagmamahal na mahal. Sapagkat, Lord, hallelujah, hallelujah, iyong katapatan luluwalhatiin. Kabataang iniligtas ng Panginoon, inaataman ng tahanan na iniligtas ng Panginoon, lahat na nakaranas ng mayamang habag at biyaya ng Diyos. Let us all celebrate His goodness. Let us all celebrate His mercy, His abundant grace that we have received from the Lord. Hallelujah. Once again, luluwalhatiin. Oh Lord, dakila. For the last time, luluwalhatiin. Luluwalhatiin. Dadakilain. Sasambahin lang ang ngalan mo. Ang ngalan mo. Mula sa mga iniligtas, mula sa mga pinatawad, mula sa kinahabagan, mula sa lahat na nakaranas ng masaganang habag at biyaya ng Diyos, pwede ba natin punuin ang lugar na ito ng pagpupuri, ng pagpapasalamat sa ating nag-iisang tagapagligtas? Pwede po ba yun? Iparinig ho natin, sabihin natin ang ating taos-pusong pasasalamat sa ating Panginoong Jesus na nag-alay ng buhay para po sa atin upang tayo po ay mapanumbalik sa Ama, upang magkaroon ng direksyon ng ating buhay, upang tayo po ay makaranas ng tunay na kapayapaan at kagalakan. Sige po, sabay-sabay po tayo, huwag po tayong mahiya. Hallelujah! Buong kagalakan na ating ibinabalik ang mataas na papuri at pasasalamat sa Panginoon. Ama,
mahabagin at Diyos na dakila. Salamat po, isinugo ninyo ang inyong bugtong na anak na si Jesus. Panginoong Jesus, salamat po sa inyong kagandahang loob. Hindi mo inalintana, hindi mo inisip na ikaw ay masasaktan, ikaw ay parurusahan. Hindi mo inalintana ang mangyayari sa inyo nang kayo'y bumaba dito sa lupa. Inilaan mo ang iyong buhay para sa amin. Hinayaan mo na ika'y ipako sa krus. Hinayaan mo na ika'y hagupitin. Hinayaan mo na ikaw ay magdusa alang-alang sa amin. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong kagandahang loob. Hallelujah! At hindi natapos doon nang kami ay sumampalataya sa inyo, Panginoong Jesus. Ibinigay mo ang walang kapantay na regalo, ang pananahan ng banal na Espiritu. Ang Holy Spirit ang kasama namin, na siyang tutulong upang kami magtagumpay, na siyang magpapalakas sa amin sa panahon ng panghihina, sa panahon ng mga panglulupaypay. Meron kaming kasama, meron kaming katuwang, meron kaming tagapagligtas. Purihin ang Holy Spirit. Hallelujah! 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 Alam mo na hindi namin kaya sa aming sarili. Alam mo na kapos ang aming mong kakayahan. Kaya naman binigyan mo kami ng comforter. Binigyan mo kami ng makakasama, ng mang-aaliw. Hanggang sa makita namin ang Diyos, ang Panginoon ng mukhaan. Salamat po. Hallelujah. 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 Araw-araw hindi nagbabago ang iyong habag. Araw-araw hindi nagbabago ang inyong kaawaan. Hindi nagbabago ang iyong pag-ibig, ang iyong katapatan, ang iyong kadakilaan. Hindi nagbabago ang aming Diyos. Oh, glory! May dahilan para kami magpatuloy. May dahilan para kami magdiwang. May dahilan para kami maglingkod ng masaya. Dahil ang Diyos, ang Panginoon ay masagana sa kanyang kagandahang loob. And we are all recipients of your abundant grace. We are all recipients. Lahat kami dito. Walang itinatangi. Lahat ho kami dito. Masasabi namin, maraming salamat po. Maraming salamat po. Masarap maglingkod kay Kristo. Masarap sumunod sa Panginoon. Masarap manatili sa Panginoon. Hallelujah. Salamat po. Pinagalak mo kami dahil sa inyong ginawa at patuloy na gagawin. Kaya naman, sa inyo namin itinitiwala ang lahat sa amin. Kayo po ang Diyos. Kayo ang aming tagapagligtas. Salamat po. In Jesus' name, lahat ng kinahabagan, magsabi ng Amen. Amen. At amen. Kayo may makaupo na. Amen. Magandang umaga po